De Lima, ang purpose nila ay mag-build up ng evidence. Correct. Si Rene Escala, walang pinagkatandaan na tumatanda ng paurong. Committee of the HOR, meron ba silang power na mag-issue ng subpoena? Hindi naman na isubmit sa HOR plenary. Parang mukha ni De Lima, butas-butas. Nasa konstitusyon ng HOR lang ang may power. Hindi po, pagdating po sa impeachment court lang po ang mag-i-issue ng subpoena. Hindi po kung sino. Pero Boss Aratiles, sabi ng presidente ng Chevron Philippines, that is the standard commodity practice around the world. At paliwanag ng DOE, sumusunod lang sila sa oil deregulation policy. Tama po yun. May oil deregulation policy. Pero bakit pa may gobyerno kung sobrang taas? Aminin kasi ni oil deregulation, wala nang control. Market na lang. Ibig sabihin ng market, magpapababaan yung mga may-ari ng kumpanya. Putya, kung nakikita mo na nagpapataasan sila, mukhang may kutsabaan sila na magtaasan, dapat nakikialam ka. O sige, palagay nyo nang walang ganun. Nag-declare ng emergency. Emergency. Para saan yung emergency kung wala ring gagawin yung gobyerno kundi manood? Diba? Yan yung problema. Pag yung utak po ng nasa gobyerno ay maghugas ng kasalanan. Hugas lang ng kasalanan yan eh. Sa tingin nyo ba kay Tatay Digong magaganap yan? Bigyan ko po kayo ng ibalik lang natin. Nung sinisingil po tayo, nagdemanda yata, hindi ko alam kung panahon ni GMA o panahon na ni Pinoy. Dinimanda tayo nitong mga may-ari ng tubig. Kasi sa kontrata ng mga magtutubig, yung Manila Waters, tsaka yung Maynilad, sa kontrata nila, pag pinigilan sila ng gobyerno na magtaas ng presyo, dapat gobyerno, yung dapat nilang itataas, dapat gobyerno yung kakarga. Kasi halimbawa, namumulitika yung gobyerno, ayaw nila magtaas ng presyo ng tubig. Ngayon, dahil nasa kontrata yan, dinimanda na magtutubig yung gobyerno. Diba? Naniningil ng bilyon-bilyon. Lumabas yung hatol. Doon pa sila nagreklamo sa Singapore eh. Lumabas yung hatol panahon ni PRRD. Kung yung sinasabi nyo susunod lang tayo sa batas, magbabayad si PRRD. Kasi nagpasya yung korte. Ano ginawa ni PRRD? Mga PI kayo. Sinilip niya yung kontrata ng mga magtutubig at ng gobyerno. Bakit lugi tayo? Bakit tayo binabayad? Minura ni PRRD. Naningil pa ba? Hindi na naningil. Yun yung sinasabi ko. Bilang gobyerno, hindi po yung legal-legal. Sabi nga sa inyo, ang oligarko, legal kung magnakaw. Illegal ba yung 3 bilyon isang araw ang kinikita nila? Hindi yan illegal. Legal yan. Gusto nyo yung argumento, legal. So legal po yun. Kumikita sila, nagnanakaw sila ng legal sa madaling. Pero kung kay PRRD, dahil maalam si PRRD, marunong siya, mumurahin niya yung mga yan. Mga PI kayo, bakit ang tinaas ninyo ng langis? Magsosorry pa yung mga oil companies na yan. Hindi katulad ngayon na sumusunod lang sila sa batas. Batas nga yun. Nagpasya nga. Magbayad daw yung Pilipinas sa mga magtutubig eh. Minura ni PRRD. PI kayo. Nagsorry pa sila ngayon. Alam nilang ginagawa nila eh. Nagnanakaw sila ng legal. Yun. I-distinguish nyo po yung uri ng pagnanakaw. May pagnanakaw na illegal, ang halimbawa niyan yung flood control. Magnanakaw sila, illegal ang ginawa nila. Pero may mga legal na pagnanakaw.
At kaya yan ng presidente kung marunong yung presidente. Nakuha niyo po? Biruin niyo yun, pinagbabayad na tayo, korte nga yun, wala nang liligal sa korte. Utos ng korte, legal yan. Minura sila, nagsorry pa sila. Ganun po dapat ngayon. Kung matino ang presidente, alam niyang kalakaran. Kung si PRRD yan, putya, alam niyo na may crisis, na mahirap na nga mga Pilipino. Ang taas pa ng itataas. Ay, sorry po, Mr. President. Bakit sila nagsasabi na may ginawa ba silang batas? Hindi po, yung sabpina po nila para po makakuha ng ebidensya. Wala silang ebidensya eh. Willing ibenta ni Ramon ang sa gobyerno ang Petron. Alam nyo, di mukha pa siyang bida, di ba? Ang tanong, magkano ang tinaas niya ng presyo sa Petron? Yun ang singilin natin. Bakit sobra sila magtaas? Legal man o totoong buhay, butasan talaga yan. Tanungin mo pa si Dayan. Pinutasan. Operasyon. Si Ramon ang. Nang tinanong si Jose Claire na comment ng palasyo na tayo ang unang nag-declare ng national emergency, sabi niya, patunay ito na mabilis umaksyon ng admin para maiwasan ng krisis. Opinion niyo po. Alam niyo po, yung mga deklarasyon nila, deklarasyon lang yan para mukhang may ginagawa. Tanong, ano epekto ng deklarasyon? Nag-freeze ba sila ng mga presyo? Hindi. Pinag-aaralan. Pinag-aaralan ng gobyerno kung magpe-freeze ng presyo. Para saan yung deklarasyon ng emergency? Dapat yan pagdeklarasyon ng emergency, kaya nga ang tanong sa kanya eh. Yun yung tinatanong kay BBM nung nagdeklara siya ng emergency na hindi niya sinagot. Ang tanong sa kanya, ngayon pong may emergency na kayong dineklara, kukontrolin niyo po ba pansamantala yung mga oil companies? Ano sagot ni BBM? Kaya ka nagde-declare ng emergency, may gagawin kang kakaiba. Eto po, nagdeklara ng emergency tapos walang ginawang kakaiba. Para saan yun? Para kunwari, may ginagawa. ICI, remember ICI? Pagtatayo ako ng Independent Commission on Infrastructure para mapanagot. May napanagot ba? Wala. Nang tinanong si Jose Claire ng document ng palasyo na tayo na, ayan. Boss Badong, in fact, ang tagal-tagal natin nagdeklara na may crisis eh. Crisis lang yun ha, ayaw aminin eh. Boss Badong, ang basa ko sa mini trial ni Luis Roy, papatatagin lang muna. Papatagalin lang muna bukod sa gusto na naman nila ipahiya si Sara. Sakali dumalo rin, siguro, makuha ng 1% sa ko. Meron na po silang 1/3. Ang wala po sila ebidensya. Kaya po sila nagko-conduct ng mini trial para makakuha po ng ebidensya. Gusto nila lilipat si Madriaga sa HOR para madali nilang subuan ng script. Okay lang naman yun. Alam nyo po, ang isang taong sinusubuan nyo na script, madali lang pong palabasin yan na nagsisinungaling. Po ba? Huwag po kayo matakot sa mga ganyan. Mas gusto ko nga nakalagay na dyan sa kanila eh. Good evening, Sir Bads. Hindi kaya ibebenta lang ng gobyernong oligarko ang langis na galing sa Russia? Talaga naman pong mga private company lang po yung langis. Ang nagne-negotiate lang po tayo para pagbilhan tayo ng Russia. Talaga, hindi po mapupunta sa gobyerno yan eh. Sa kanila rin po yan eh. Pwera na lang kung magsasarili po yung gobyerno natin. Sir Badong, it will take time to normalize the price of oil and gas because the oil reservoir, refinery, and oil rigs are badly hit. Ayusin pa Qatar, Bahrain, UAE, Kuwait, Saudi.
Alam niyo po, Alex Soilon, ang Russia po hindi po diyan galing yung langis nila sa Middle East. Sarili po nilang langis yang binebenta nila. Kaya kung talagang kaibigan kung panahon ni Tatay Digong 'yan, makaka-discount tayo diyan kasi kaibigang-kaibigan niya si Putin. Sir Buds, nag-stop kayo. Eh, talagang ganyan po ang buhay. Nag-stop po ako dahil sa kawalan ng pan-tuition fee. May katanungan ako, sakaling walang saysay yung impeachment ni VP Sara, pwede bang kasuhan pa pagbalik yung mga nagsampa na impeachment kay Sara at ano ang pwedeng ikaso kung meron man? Alam mo, kakasuhan talaga sila pag presidente na si VP Sara dahil sila ay mga napagbibintangang kasama sa mga nabigyan ng maleta. May hahabol po sa kanila. Kaya po yung mga masugid po, yung mga masugid na gustong ma-impeach si VP Sara, yun po ang purpose nila. Para hindi maging presidente at nang hindi sila mahabol. Obvious naman. Sila po ang takot. Okay. Boss Baz, panay ang sigaw ng mga kain-suka ng papanagutin pero si Sara lang ang gusto nilang papanagutin. Ang tawag po diyan, ipokrito. 'Di ba? Ipokrito po. Kung totoong gusto nyo pong papanagutin yung mga magna, eh na naman, tumigil na naman ako. Kung talaga pong gusto nyong papanagutin yung mga magna, eh papanagutin nyo po ng yung pinakamalaki pong mga ninakaw, yun po sa flood control. Pero kung ayaw nyo pong pangalanan man lang yung mga taga-flood control, eh talagang ano po yan, halata. Pamumulitika lang ang gusto nyo. Kaya si BP Sara lang ng si BP Sara. Yan ang sinasabi natin. Hanggang kay BP Sara lang sila. Okay. Sinabi po ni Luis Tron kay Karen Davila na 60 hearing daw ang gagawin nila sa House of Crocs. Aabot daw po until December 2026. What the hell? Eh, alam mo, Lishen, naniniwala tayo na magpapasya ang Supreme Court. Gusto nilang gayahin yung ginawa nila kay ano eh, yung wasak na wasak na. Ang formula kasi nila, paulit-ulit lang kasi ang mga dilawan, mga kakamping. Ngayon kasama na yung mga loyalista. Paulit-ulit lang sila yung nakita nilang formula na nakita nila laban kay Jejo Marbinay. Inuulit-ulit lang nila. Pero Boss Aratilis, sabi ng presidente ng Chevron Philippines, that is the standard commodity practice around the world. At paliwanag ng DOE, sumusunod lang sila. Parang natapos na yata ito. Inuulit mo ba yung tanong? Sinagot ko na rin yata kanina yan eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi totoo yan. Bakit? Kasi kung standard practice, tignan nyo yung median. Magkano po yung tinataas sa mga kapitbahay natin? Sa mga kapitbahay natin kasi yung mga ano natin eh. Kapareho natin ng distansya mula dito sa Hormuz, mula sa Middle East. Halimbawa po, ang pinakamataas po na tinaas dito sa mga kapitbahay natin, hindi po totoo yung sinasabi ng Chevron na yan. Kasi ang pinakamataas lang na tinaas dito, Thailand, 46% lang. So ano po ibig sabihin nun? Tayo 97%. Hindi po standard yung pagtaas ng presyo natin. Sobra-sobra yung pagtaas ng presyo natin. Diba? Sobra-sobra. Tama naman yun. Tumaas nga 46%. Hindi po normal yun. Dahil po yan sa krisis ng gera. Pero yung tayo lang po yung halos mahigit pa sa doble yung tinaas. Eh, ibang klase po yun. Dahil yung mga kapitbahay natin, pinakamataas na, 46%.
Yung Indonesia nga 9% lang, eh. Oh, sana na-satisfy na kita, isitan recto. Kasi tatanong mo pa yan mamaya, ulit. 'Pag hindi mo pa nakuha yan, sinagot na kita ng nasa batas din yung kay Tatay Digong, pinagbabayad tayo ng korte. Minura niya yung mga oligarko. Alam ng komite ng HOR na hindi mananalo yung impeachment case as per evidence gathered by HOR. Kaya paabutin ng December 2020. PRRD, happy 81st birthday po para bukas, March 20. Advance po ng ilang minuto. Bawat hearing sa Crooks, maleta yan. O, di ba sino ba nagsabi nun? Si ano yata? Si Talde ko yata yung nagsabi. Di ba? Kada hearing nung Quadcom may maleta o may bigayan. Boss, ano daw ba nilalabag ni BP Sara sa konstitusyon sa hindi pagsipot sa House of Justice? Ayon yan daw kay Chief Justice Sereno impeachment case. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Pero nagsalita na po ang Justice Committee ngayon na wala naman nilalabag. Ano po masasabi nyo, Sir Buds, sa sabina nilabas ng Ombudsman sa SALN ni BP Sara? Ayun nga po, katulad ng sinabi ni Rufus Rodriguez, yan po ang tungkol sa SALN ay isang maliwanag na phishing expedition. Like and share pa more tayo, guys. Many thanks.